talaga mapigilang magkalabasan na talaga ng baho matapos ang walang katapusang kaliwat kanang siniraan. Halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte at di umano'y ginapang ang pirma ng isang araw lamang para lang maimpit sa Kongreso at para lamang raw malihis ang taong bayan sa tunay at totoong usapin ng bayan tungkol sa di umano'y kababalaghan na nangyayari sa BICAM na di umano'y may mga blank pages na siyang ibinunyag sa isang press conference ni Congressman Ungab at dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang pananahimik, mukhang bumaliktad na at sumabog na ang dating Senate President at senatorial aspirant na si Tito Sotto. Tila binasag na nito ang katahimikan at di mapigilang magsalita na sa publiko at tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ng palasyo at kongreso matapos nitong magsalita at pinasinungalingan ang di umano'y mga inilabas na pagbubunyag ni Congressman Ungab at dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte patungkol sa mga di umano'y kababalaghan na nangyayari sa sabing BICAM report na di umano'y may mga blank pages na pirmado pa mismo ng mga mambabatas sa Kongreso at Senado. Sadyang totoo talaga ang kasabihan na walang lihim ang hindi mabubunyag at sadyang nagkalabasan na talaga ng buong katotohanan. Matapos ang tila pananahimik ng dating senador at Senate President na walang iba kundi si Tito Sotto, tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita sa publiko at tila sinampal ng katotohanan ang di umano'y mga kabulastugan na nangyayari sa BICAM na siyang isiniwalat ng dating Pangulong Duterte patungkol sa mga blank pages na di umano'y pilit pinagtakpan ng Senado, Kongreso at Palasyo at lalong-lalo na di umano ang Marikina representative na si Stella Gimbo. Ayon pa sa inilabas na balita online ng Abante, Tito Sotto, inupakan si Gimbo kaugnay sa BICAM report ng 2025 national budget. Kinontra ni dating Senate President Tito Sotto ang sinabi ni Marikina City Representative Stella Gimbo na otorisado ang ministerial correction ng technical staff ng Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee Report ng 2025 National Budget. Magugunit ang naging issue ang BICAM report ng pambansang budget ngayong taon dahil ilang items nito ang blanco o walang inilagay na pondo. Ngunit pagdating sa 2025 General Appropriation Act ay naging kumpleto ito. Sabi ni Gimbo, mayroon lamang mga typographical error at adjustments sa naturang BICAM report. Impeachment ni BP Sara hindi na matutuloy. Nako, Duterte, eto katatapos lang, Duterte dinumog, siniguro niya na mananalo ang buong PDP senatoriables. Matindi yan. Pangatlo, naglaho na ang mga pangarap ni Tamba. Lintik na tao talaga to si Tamba, no? Ambisyoso. Akala mo kung sino. Nobody naman ito bago maging presidente to si Marcos. Okay? Pang-apat, sasama si Tamba sa Hawaii. Bitbitin nyo na sa Hawaii si Tamba, okay? So yan po topic ulit huwag po kakalimutan. Pa-subscribe ulit doon sa mga hindi ko pa po subscriber, Coach Oli News PH. Simulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Nako, ito, tingnan nyo itong litrato na ito. No? Ito yung nakuha ko kay sa FB ni Tio Moreno. Tingnan ninyo. Ito yung 2016. Nagsimula sa ganito ang ating ang pagtatanggol ng mga Duterte sa taong bayan. Ito yan, 2016. At ito naman ngayon, yung kanina lang. Okay? This is very, very strong statement coming from the Duterte camp. Kita nyo yung dami? Dinumog po ang Duterte. Ito pong malaking bagay po ito. This is Duterte brand. Hanggang ngayon, pinakita ng Duterte yung lakas nila na wala ang mga Marcos. Pansinin nyo ang mga sorties ng Marcos. Talaga namang si Marcos kakaway-kaway walang pumapansin. Puro paninira. Ginagamit pa ang pulis para pampadami ng crowd. Wala ako ngayon sa Cebu. Pero I'm sure sa ganyang kadaming tao, marami pang hindi pinapasok. Sanay na po ako pumunta ng rally. Sanay na po ako pumunta ng sorties. Pag ganyang kadaming tao, marami na po inaawat na nga po yan. Diba? Kung ihahambing natin,
Ultimo pulis pinagsusuot ng pula ni Marcos. Ito wala pang mga gwardiya yan. This is a very strong statement na ang impeachment ay hindi na matutuloy. Napakadami po ng tao. Napakadami po. Ang daming aerial nakuha. Tingnan nyo po sa SMNI. Ang dami pong drone shot. Tingnan nyo po ang sorties ni Marcos. Wala silang ganon. Puro capture lang ng isang side. Kukuhanan, tapos aalis. Kukuhanan, aalis. Wala. Okay? Ako, hinahamon ko kayo, Marcos, sa inyong mga sorties, maglabas kayo ng mga ganitong drone shots. Maglabas kayo ng crowd, yung dami ng crowd. At huwag kayong umasa sa pulis para dumami ang inyong crowd. Nakakahiya po kayo, Marcos. Oh, di ba? Ito yung napakahalaking halimbawa ng Duterte brand. Napaka-importante po nitong Duterte brand dahil this speaks the power and the mandate of BP Sara. Tandaan po natin, 32 million po ang boto ni BP Sara. At si Marcos ay 31 lang, pero kaya lang dumami yan because of BP Sara. Pag kinumpare mo yung kanilang mga rallies, malayo po ang rally ng BP Sara. It means yung 32 million ni BP Sara ay nananatiling 32 million or mas madami pa. At ngayon ay nilalangaw kung dinudumog po ang Duterte, kung dinudumog ang Duterte brand, ang Marcos nilalangaw po. Kailangan gumamit ng pera, kailangan gumamit ng ayuda, kailangan gumamit ng pulis. Eto mga yan, ilang rally na po ang napuntahan ko sa Duterte. Ilang rally na po ang napuntahan ko sa Maysug. Walang namimigay ng pera, walang pagkain, wala lahat. Maniwala po kayo sa akin, hindi po kami nabigyan ng pera kahit 5. Sagot pa namin ang aming pamasahe. Kaya ako natutuwa, no? Nagsasalita na po ang taong bayan. Hahayaan, ito yung indignation rally po ito. Ito'y pagsigaw ng laban sa impeachment kay BP Sara. At hindi lang po ito rally para kontrahin ang impeachment kay BP Sara. Again, this is a strong statement that PDP will win. Dito muling siniguro ni PRRD mananalo ang, tandaan nyo ba, di ba? Binanggit ni PRRD na mananalo ang PDP. Binanggit niya yan. Dito, binanggit ulit sa pamagitan ng dami ng tao. He will sure that PDP will win. Kaya vote straight po tayo. Ha? At ikampanya po natin. And then, gaya na sabi ko, this is a very, very strong statement. Hahayaan ba natin? Tingnan nyo, nagsalita ang taong bayan. Ganyang kadami ng ayaw ng impeachment. Ilan lang po ang pumirma sa mga congressman. At sinasabi pa na garantisado, meron silang natanggap na 150 million reasons kaya sila pumirma. Mga magnanakaw, mga kurap. 200 plus lang na congressman ang pumirma, samantalang ang dami ng tao na ito. Ilan ang bumoto kay BP Sara? Ilan lang ba ang boto ng mga congressman na yung kahit pagsamasamahin mo, hindi aabot kay BP Sara? Pag tinumper nyo ulit dito, nagsasalita ang Cebu. Ito ay hindi lang salita ng Cebu. Ito ay salita ng buong Pilipinas. Ayaw namin sa impeachment. Nagrally ang INC kasama ang ibang simbahan. Nagsalita, napakadami, dinumog ulit. Ayaw sa impeachment. Yung mga para sa impeachment, nagrarally, nagsisisigaw, tingnan nyo nilangaw. Ni hindi umabot ng 500. Nakita nyo? Oh. So isipin po natin, tayo po ayaw natin sa impeachment. Ang Pilipinas ayaw ng impeachment. Ang Pilipino ayaw ng impeachment except yung mga ilang congressman na nakatanggap ng 150 million. O yung mga kukonting nagrarally. Hindi po ako nagbibiro. Kayo, saliksikin nyo sa mga balita, hindi lang sa SMNI, kahit saan, kahit doon sa mga bias media, check ninyo. I-compare ninyo yung rally ng pabor sa impeachment at i-compare nyo yung rally ng ayaw sa impeachment. Bulag ka na lang pag hindi mo pa nakita yun. Bingi ka lang pag di mo pa nakita yun. Or bayad ka. Nagbubulag-bulagan ka, nagbibingi-bingihan ka. Kasi bayad ka. Kitang-kita na po yan. Kahit dun sa mga media nakakampi ni Marcos at ni Tamba, lumabas, nalantad ang difference nung dami ng tao. Ito po, ipakikita ko pa po sa inyo.
Oh, eto. Isa to sa kuha. Kanina, tingnan nyo kung gaano kadami. Ito yung rally dyan sa Cebu. Tindi, no? Ha. Tanong ko sa inyo mga bashers. Kahit kayo, tanungin ko kayo mga manonood. Kahit ikaw ay pula, ikaw ay dilaw, o kahit ikaw ay mga makaduterte, sige lahat na po tanungin natin. Magkalapit ba yung dami ng tao doon sa ayaw ng impeachment at doon sa gusto ng impeachment? Nakita nyo yung layo? Di ba kakapiranggot? Parang sila lang ang sigaw ng sigaw. Tapos ibinabalita pa ng media. Eto ngayon lang kasi ito eh. Na? Pero after mga 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, at ito hindi, kasi ito yung, ngayon as of now, ito yung binabalita pa lang, as of the recording of this video, ito yung binabalita pa lang sa SMNI. Wala pa to sa ibang mainstream media. Abangan natin kung ibabalita nila ito. Malagay natin after 3 hours, 4 hours, 5 hours kung ibabalita nila. Pero kung hindi nila to binabalita, they are biased. Di ba? Alam natin, kapit mga kapatid, may mga pag-asa na tayo. Unti-unti na po lumalabas ang taong bayan. At abangan ninyo, ha? Abangan ninyo. Probably bago matapos ang February, may malaking bagay na mangyayari. Posibleng may magandang mangyayari. Ang taong bayan kasi galit na eh. Lumalabas na sa kalsada. Ito oh. May pag-asa tayo. Nakikita nyo na nagbubunga po ang paghihirap ng bawat isa. Paghihirap ninyo, pangangampanya nyo sa mga kamag-anak ninyo. Sa pagtutol at pagsigaw nyo dyan sa social media nyo, sa Facebook nyo, sa YouTube nyo, sa TikTok nyo, yung sigaw nyo na tayo'y inaapi ng taong bayan. Ang taong bayan ay inaapi ng gobyernong ito. Kaya maraming salamat doon sa inyo na patuloy na sumusuporta. Itong nangyari sa Cebu ay ito po ay bunga ng sigaw ng buong Pilipinas. Ito ay sa Cebu lamang. Pero alam nyo, napakalaking bagay ninyo. Hindi lang po kami mga DDS vloggers. Kayo mismo. Kayong manonood. Kayo ang nasa likod dito. Kayo po ang lakas ng loob namin. Kayo po ang tunay na nagsasalita. Kami ay parang mikropono nyo lang para lumakas ang sigaw ninyo. Pero ang tunay nagsasalita dito, kayo buong Pilipino. Kaya maraming salamat. Tuloy-tuloy lang po. At this is to encourage everyone na may nagiging resulta po yung ating dina-downplay nila ito. Pansinin niyo si Marcos, walang sinasabi ngayon nakakaasar. Wala siyang binabanggit kung hindi pogo, droga, drug war. Napaka-ipokrito nitong si Marcos. Siya nga, hindi makapag-drug test eh. Siya nga ay bangag. Di umano, sabi ni PRRD. At naniniwala ang taong bayan na bangag siya dahil takot siya magpa-drug test. Pero wala, dina-downplay niya to. Sama siya ng sama. Wala silang maipagmalaki. Kung hindi, dinidikit si PRRD sa pogo. Ano po ang pinagmamalaki ng Duterte? Huwag niyo pong kakalimutan ito. Ang pinagmamalaki ng Duterte is the Duterte brand itself. Yung branding ng Duterte. Galit sa adik. Galit sa NPA. Masasabi niyo ba na ang Marcos ay galit sa adik? Hindi. Masasabi niyo ba ang Marcos galit sa komunista, galit sa NPA, galit sa mga kaliwa, galit sa mamamatay tao? Hindi. Galit sa korap? Masasabi nyo ba na galit sa korap ang mga Marcos? Hindi. Puro sila narrative. Puro sila media release. Puro statement, walang katotohanan. Ang Duterte brand, gawa, tapos mandato galing sa tao. Nakikita nyo yung picture na yan? Yan po ang mandato galing sa tao. Tingnan po natin ito. Maganda tong sinabi ni Marcoleta. Sabi niya, tonight, ito yung sinabi niya kanina, tonight let us make a solemn vow. Tonight let us make a covenant. Let us resist the temptation. Let us repel the vindictiveness of the man, the leader of the House of Representatives, Martin Romualdez. He is responsible in weakening our institution. Ito nakakasar kay Tamba. Dahil sa pangarap niya na gusto niyang maging vice president, pinahihina niya ang institusyon. Pinahihina niya ang opisina ng vice president. Pinahihina niya ang kongresista. Pinahihina niya even the legislative bodies. Bakit? Dinaan niya sa ayuda. For what? Dinaan niya sa pera. Dinayaan niya sa projects. Sino nagsabi niyan? Ultimo mga congressman like Alvarez. Oh, may mga nagsasabi talagang binayaran ng 150 million. Di umano, itong
mga pumirma. Anong ginagawa ni Tamba? Pinahihina niya institusyon. Dahil sa pangarap niya na maging vice president, wala pong masamang maging mangarap. Dapat talaga ang tao'y nangangarap. Pero ang pangarap ay pinaghihirapan. Ang pangarap ay tinatrabaho. Ang pangarap ay nagsasakripisyo. Hindi ang pangarap binabayaran mo. Hindi ang pangarap sinisiraan mo ang ibang tao. Hindi ang pangarap ay dinadaan mo sa pananakot.